Gaya ng dati, linas at luto lang ang ginagawa ko dito sa bahay. Tingin ko nga ay unti-unti nang nagkakakaliw ang palad ko, dahil hindi biro ang hirap ng trabaho sa bahay. Pinagpasalamat ko dahil may pumupunta ditong tagalaba kada isang linggo. Aling Maring, tulungan ko na ho kayo dyan, subok kong sinabi habang buhat ang ilang maruruming damit na nasa laundry basket. Ay, ayos lang ineng, kayang-kaya ko naman ito, pagtapik ng kamay nito sa ere para ako pigilan. Kung ganun ho ay ako na magtutuloy ng mga sinampay nyo. Presenta kong muli, sus na batang Eerie, tapos na ba ang gawain mo sa kusina? Baka makita ka ni Sir Gab at mapag-alitan ka na naman noon, sabi nito sa akin. I slightly pouted my lips as what she had said. Saksi kasi ito kung paano ako pag-alitan ni Gab pag may nakita itong mali sakin. Mabuti ay napagsasabihan ito ni Aling Maring kung minsan. Tapos na ho, kaya pwede ko na kayong tulungan sa pagsasamp binalik ko ang ngiti ko dito kanina. Sa huli ay wala na rin itong nagawa pa, dahil inumpisahan ko na ang paghahang ng mga damit sa sampayan. Bakit nga ba hindi ka maghanap ng ibang mapapasukan? Tutal graduated ka naman sa matataas na paaralan, puna nito sa pananahimik ko. I heave a deep sigh, iyon din ho sana ang plano ko, pero hanggat wala pa akong kapalit dito, ay gusto kong pagbigyan ng pakiusap ni Alessandra na ito muna ako. Mahinahon kong sagot kahit pa nahihirapan na akong ipaliwanag sa lahat, kung bakit ako nandito. Kung pumasok ka na lang kayang sekretarya ni Sir, narinig ko kanina na na-promote ang sekretarya nito bilang executive assistant, anito sakin habang pinapaikot ang timer ng clean dryer machine. I heard about the news, narinig ko ring pinagtalunan nila ito kanina, habang nag-aalmusal dahil ayaw ni Alessandra sa secretary ni Gab, na nagngangalang Fia. Nasa kusina rin ako habang naghuhugas ng pinaggamitan kong kawali at kaldero. Tapos ipopromote mo pa bilang executive assistant. She pouted her reddish lips na tila nagmamaktol nitong sabi kay Gab. That's an order from the marketing director, besides she's suitable for the job. Gab explained carefully. Basta, hindi ako masaya sa naging desisyon mo. You are the president in that company, you have the ability to make a decision without their approval. She said, with taunting ire. Alam mong hindi ko pwede basta gawin yun ng walang mabigat na dahilan, Alessandra. Besides, mas mapapabuti yun dahil hindi na siya ang parati kong kasama sa mga meetings, and out-town conference. Wala na rin dahilan para pagselosan mo siya, masuyo nitong sinabi sa asawa. Tila batang nagliwanag ang mukha nito sa sinabing iyon ni Gab, kita ko rin ang paghaplos nito sa pisngi ni Alessandra para dampian ng halik sa labi. I stand in frozen while watching them kissing each other. Not smack but a torrid one, pakiramdam ko ay nagdugo ang labi ko, habang pinapanood ang mapait na eksenang iyon. Those kisses were ended like a sweet scene in the movie. Their eyes were sparkling bright like a mist. I swallowed the pain. Paulit-ulit kong nilulunok ang katotohanang ibang babae na ang sinasamba nito ngayon. Alora, bumalik ako sa realidad buhat nang marinig ang boses ni Aling Maring. Ho, ang sabi ko kung saan probinsya ka ba galing? Kunot noon itong tanong sakin. Ho, nako malayo ho ang probinsya ko. I truthfully said. Ko, bakit ka naman napadpad dini kung gayon? She narrowed her eyes at me, na parang isa akong kriminal kung tanungin niya. Gusto ko ho kasi talaga ang beach, kaya pinili ko ang lugar na ito, para dito humanap ng trabaho. I explained, tinuon kong muli ang pansin sa pagsasampi. Paano naman ang asawa mo? She stood beside me para tulungan na akong maghang ng mga damit. Hindi ako agad nakasagot. Sa totoo lang ay tumatahi pa ako ng magandang rason para doon. Mas mabuting mag-apply ka na lang bilang secretary ni Sir Gab, para malaki-laki ang sahod, dugtong pa nito. Pag-iisipan ko humanang, sa wakas ay nasambit ko. Mabuti ay tapos na rin kaming magsampi kaya nagkaroon ako ng pagkakataon dito para mag-polem. Dahil linggo ngayon ay nandito ang mag-asawa. Naabutan ko ang mga ito na nakaharap sa flat screen TV, habang parehong nakaupo sa sofa at nagtatawanan. Mukhang wala naman sa telebisyon ang pansin ng mga ito dahil, panay ang halikan at lambingan. Tumikim ako para pukawin ang lumalalim nilang halik,
hindi ko na sana sila papansinin, pero hindi ko mapigil ang hindi iyon gawin. Mabilis na naghiwalay ang dalawa. Gab's eyes were firm, brows furrowed as his mouth turned grim, halatang hindi nito gusto ang pang-iistorbong ginawa ko. I bow my head down and bit my lip. Gusto kong pagsisihan kung bakit ko ba yun ginawa. Inayos ni Alessandra ang strand ng kanyang buhok at pagkakasuot ng sleeveless shirt nito bago ako lingunin. Alora, pagmeriendahin mo muna si Aling Mareng. Pakidalhan mo na rin kami dito ng sandwich saka juice, utos ni Alessandra sa akin. Sige, atubili akong sumunod dito, para tunguhin na ang kusina. I sighed, mariin din ang pagkakapikit ko habang nakadiin ang dalawang kamay sa lababo. Maling-mali ang ginawa mo, Alora. I cursed to myself. Hindi ko gusto ang ginawa mo kanina. I jumped up to my feet, buhat nang marinig ang malalim nitong boses sa akin. Mabilis din ang naging pagharap ko dito, na ngayon ay nasa harapan ko lang. Pasensya na, hindi ko gustong gawin yun. I quickly said, hindi yun ang nais kong sabihin. Parang lumalabas tuloy na sinadya kong putulin ang eksena nilang iyon kanina. He eyed me boldly and gritted his teeth. Itinaas nito ang braso para buksan ang kabinet sa aking ulunan. Mabilis akong nagyuko ng tingin, pero labis kong pinagsisihan ang ginawa ko, dahil halos maamoy ko na ang scented perfume nito at ang mabango nitong hininga, na tumatagos sa ilong ko. I stand in my weak knees, I shot up my eyes with anticipation. Umatras ako at sinandal ang likod sa lababo. Ang mga siko ko ay kumuha ng lakas mula doon. Here's the picture, gusto ni Alessandra ng pineapple juice. I quickly opened my eyes and rocketing my gaze at him. Bigla akong binalot ng kahihiyan dahil sa naging reaksyon ko. Nasa harapan ko pa rin ito habang hawak sa kanang kamay ang glass pitcher. His eyes looks darker and emotionless. I tried to smile at him to hide my embarrassment. Sige, matapos ay mabilis inabot ang pitcher mula sa kanya. Sa pagkuha ko ay hindi sinasadyang dumaplis ang daliri ko dito, kaya hindi ko napigil ang hilahin bigla ang kamay kong napapaso. I'm sorry, yukong-yuko kong sinabi sa kanya. Hindi ko alam kung paano ba umakto ng tama sa harapan nito, na hindi man lang apektado kahit ang dulo ng daliri ko. Nanatili ito sa harapan ko, habang ako ay tila gusto ng lamunin na lang ng lupa, dala ng sobrang kahihiyan. Hindi tamang umakto ako ng ganito sa harapan niya, noong that Alessandra is around. Hindi ka matatapos sa trabaho mo kung tatayo ka lang dyan, at magyuyuko, he directly said, and put down the pitcher on the table, but no sooner that I had the thought, he is now turning and walking away. I cursed. Ilang-iling pa ang ginawa ko bago mag-who-knows dili. O bakit putlang-putla ka? Anong nangyari sa iyo? Humahanggos na bisita ni Aling Mareng sakin. Wala ho ito, siguro dala lang siguro ng pagod at init ng araw, pagsisinungaling ko. Abay kung gayon ay magpahinga ka muna, halika at maupo ka dini, pinaghila ako nito ng silya na mabilis ko naman sinunod para maupo. Ikaw naman kasi, sinabi kong wag ka nang tumulong sa pagsasampe, sita nito sakin. Ayos lang manang, igagawa ko na lang ho kayo ng merienda nyo, pilit akong ngumiti dito, at inumpisahang tumayo ngunit mariin niya akong pinigilan. Ako na ang gagawa, aniya sakin, hindi ko gusto ang ideyang iyon, dahil baka sumulpot na naman bigla dito si Gab at makita akong nakatanga. Tulungan ko na ho kayo, ako na ho ang magtitimpla ng juice, pagpupumilit ko, hindi na rin ako nito napigilan pa, kaya hinayaan na lang ako ang gumawa. Dinulag ko ang tuna sandwich, at pineapple juice sa mesita kung saan nakaupo ang mag-asawang Gab at Alessandra. Salamat, Alessandra muttered to me while her eyes was on TV. Bahagya akong umatras at sumulyap naman kay Gab, labis na kumabog ng husto ang puso ko, dahil sa kinakatuon ng pansin nito. Ngunit gaya kanina, mas lalong madilim ang tingin nito sa akin, maging ang pag-igting ng perpekto nitong panga, ay tila nagpapahina ng dalawang tuhod ko. Enjoy your snack, tawagin niyo lang ako pag may kailangan kayo. I nervously said, words stuttering in my mouth. Hindi ko na hinintay pang sumagot ito, dahil mabilis na akong tumalikod para bumalik sa kusina. Alora, halos ikatalon ko sa silya ang pagtawag ni Gab sa pangalan ko, Miyerkules ng umaga. Day off niya ngayon kaya kami lang dalawa ang nasa mansyon.
Sir, hanggos kong salubong dito na may bitbit na polong puti. Ngunit agad na umawang ang mga labi ko dahil wala itong suot na pang-itaas. His broad chest welcomed me, the slice of his abs protruded, para akong nanood ng fashion show sa isang sikat na clothing line sa bansa. What is this? I blinked my eyes, and carefully examined his polo shirt. I'm sorry, hindi ko sinasadyang masunog ko yan. I lower my lashes, both cheek flashes with fear. Hindi mo sinasadya. Look what you've done to my shirt, hindi mo ba alam kung gaano ka-importante sa akin ng damit na ito? He angrily said. I'm sorry, nabigla lang kasi ako nang gamitin ko ang iron. I whispered, my lashes lifted with soft plea. Sorry, wala ka nang ginawang tama dito sa bahay, puro ganyan pa ang maririnig ko. He shouted, narrowing his eyes at me. Napalunok ako sa kanyang tinuran, halos magdugo ang mga labi ko, dahil sa pagpipigil ng luha, my two hand fisted with silent anger. Kung ibubuka ko ang mga labi ko ay baka iba ang lumabas sa bibig ko. You know what? Mark is right, hindi ka namin dapat tinanggap dito bilang katulong. Simula nang dumating ka dito, everything in this house get worse. Kung hindi lang dahil kay Alessandra, matagal ka nang wala dito, he said without a blanch or blink. I'm sorry, I heard myself stammered and tremble. Gusto kong pigilan ang pag-iyak, pero mabilis itong pamatak mula sa taksil kong mata. Gab stood and watching me for a long moment. He sighed, trying to expel the tension. The silence lingered so long, nakita niya kung paano ko panasan ang mga luhang pamatak. Look Alora. His voice was different now, it was soft and tender. Tumaas ang kamay nito, hinintay kong damapi ito sa akin, ngunit bigo ako nang hinilamos nito ang mga palad sa muka. You get back to your work, he stated firmly, bago ako talikuran na walang pasabi. Marahas kong pinahid ang mga luhang pamatak at mabilis na tinuloy ang pag-iyak sa sariling silid. Ilang sandali pa ay narinig kong bumukas ang engine ng kanyang SUV. Mas lalo kong ibinaon ang sariling mukha sa unan, para ibuhos ang sama ng loob sa kanya. Paano niya ako nagagawang saktan ng ganito? Wala na bang natitirang puwang sa puso niya para sa akin? Pilit kong tinatagan ang sarili ko, kahit sobrang sakit na, hindi ko alam kung ano pa ang kaya kong ibigay para sa pagmamahal kong ito sa kanya. Simula noon ay wala na kaming pansinan ni Gab. Si Alessandra na lang ang lagi kong kausap. Kung may ibibilin man ito sa akin ay kay Alessandra niya pinapadaan. Hindi na rin ito nagstay sa bahay pag-araw ng Miyerkules, tuwing linggo lang pag day off din ni Alessandra sa trabaho. Pati pag go grocery ay hindi ako dito sumasabay. Marami akong dahilan, at halos gugulin ang sarili sa gawaing bahay. Kung minsan ay tumatanggi na rin akong sumabay sa kanilang kumain, kahit na anong pilit sa akin ni Alessandra, hindi rin kami nagsasalubong kahit na sa pasilyo, o kahit paman sa hardin, dahil ako na rin mismo ang umiiwas dito, lalo na pag nasa paligid lang siya. Hindi lang ang pagkatao ko ang nasaktan, pati na rin ang puso ko. Lalo na pag nakikita ko ang lantaran nilang paglalambungan at paghahalikan kahit nasa paligid lang ako. Gabi na pero hindi pa rin ako dalawin ng antok. Inikot-ikot ko ang wine glass na hawak ko, habang nakayukod sa may veranda. Pinagpaalam ko kay Alessandra ang pag-inom ko ng wine, na siya naman mabilis na pumayag bago umakyat para matulog. Wala pa si Gab, Miyerkules ngayon at day off niya sa trabaho. Nagpaalam daw ito kanina kay Alessandra na may dadaluhang birthday party. Sinulyapan ko ang relos kong pambisig. Pasado 2:00 na ng madaling araw. Sinimsam ko ang wine sa baso, at mariing niyakap ang roba kong puti dahil sa paghip-hip ng hangin sa paligid. Napalingon ako nang marinig ang kotseng parating. Kilala ko ang tunog ng kotse nito, si Gab na ang dumating. Atubili man ay pinagbuksan ko ito ng gate, para hindi na bumusina ng ilang sunod. Sandaling nagtama ang mga mata namin sa bukas niyang bintana, nang pinasok niya ang kanyang SUV sa malawak na garahe. Agad ko ring inilock ang gate pagkatapos ko itong isara. Naabutan ko itong papasok na sa loob ng bahay, patay na ang mga ilaw sa loob at tanging sa veranda kung saan ako umiinom, at sa itaas na lamang ang ilaw na bukas. Nagdadalawang isip akong itanong kung kumain na ba siya, ngunit natawa lang ako sa sarili,
natural Alora, sa birthday siya galing diba? Sunod-sunod akong umiling habang papasok sa loob. Bakit bukas pa ang ilaw sa may veranda? He asked with baritone voice. I squeezed my eyes together, and inhale a steady breath. Nais rin manginig ng mga tuhod ko, dahil matagal na rin buhat nang kausapin niya ako. I badly miss his soft-toned voice, para ako nitong hinihila at dinadala sa langit. Nagpapaantok lang ako, nagpaalam ako kay Alessandra para sa wine, maagap kong sagot. Lumingon ito sakin, his dark eye pinangmi at the floor. Mas lalo itong dumilim dahil sa halos hindi ko na makita ang kabuuan ng kanyang mukha, dahil kalat ang dilim sa paligid. He stared me for several beats, before he gripped his tie to loosened up. I swallowed with effort. Habang pinapanood siyang ginagawa iyon, alam kong nahuli niya ang tahasan kong pagkagat sa labi, dahil sa ginawa niya. Marahang bumaba ang kamay nito, at in-unbutton ang bahagi ng kanyang sleeve na suot. I swallowed again, gusto kong ituloy pa niya ang ginagawa, but his arm folding protectively in front of his body. Gusto mo bang kumain? Ipaghahanda kita, nakuha kong sabihin para iiwas ang tingin dito, at bigyan ng konting kahihiyan ang sarili. Busog pa ako, he said, bago sumulyap sa may veranda. Just give me something to drink, aniya sa mababang boses. Tubig, juice or coffee? I quickly said, hinanda na ang sarili patungong kusina. No, just give me a glass of wine. He replied. Sinunod ko ang sinabi niya. Mabilis akong tumungo sa wine bar, para kumuha ng wine glass. Hindi na rin ako nagpasya pang magbukas ng isang bote, dahil mukhang tama na ang dala ko kanina. Iyon na lang ang edudulog ko sa kanya. Naabutan ko itong nasa may veranda. Standing like a Greek, elbows resting on the banister. Mula dito ay pinasadan ko ito ng tingin. His body more sculpted, he looks more hotter and mature, he's absolutely gorgeous, tall, and a kind of drool-worthy body. Nothing has changed, siya pa rin ang lalaking minahal ko mula noon hanggang sa ngayon. Tumikim ako para ipabatid ang presensya ko. He leans back and look at me. I hope you don't mind kung ginamit ko na ang baso mo, aniya sakin, bago itaas ng bahagya ang wine glass na may laman. Ah, it's alright. I nodded and inhaled sharply, gusto kong punuin ng panggabing hangin ang dibdib ko, dahil mula pa kanina ay hindi na normal ang tibok ng puso ko. I stepped farther to him kung saan dalawang tao ang pagitang meron kami. Inangat nito ang wine bottle, para salinan ang dala ko. Thanks, I softly said. Puno ng hiya ang puso ko habang sinisimsim ang wine na siya ang naglagay. A chill runs down to my spine, tila ngayon ako mas lalong nakaramdam ng lamig. Gusto kong mapamura dahil sa suot kong roba, ang tanging nasa loob lamang kasi nito ay ang lingerie kong silver gray, na tagos ang panloob kong suot. Halos hindi ako magkanda tutong hinihigpitan ang pagkakaabuhol nito sa aking bewang. Let me do it, aniya sakin bago hilahin ang dalawang ribbon nito. Napa-atres ako, dahil sa tahasan niyang paglapit. Hindi ko mapigil ang mapasinghap, habang nasa harapan ko lamang siya. Abot-abot rin ang kabang nararamdaman ng puso ko dahil sa paglalapit namin. Napapikit ako ng mariin, nang maramdaman ang mahigpit nitong pagbuhol sa ribbon ng suot kong roba. There you go, he said in his husky tone voice. Hindi ko napigil ang ting-alay nito, na ngayon ay titig na titig sakin. His prominent jaw protruded, a fixedly glance sent shiver down my back. Pinipigilan ko ang sariling wag itong haplusan. Pakiramdam ko ay malaking kasalanan na ang ginagawa naming ito. Alessandra is upstairs, waiting for him. He should be there for her wife, hindi tamang nandito pa siya sa baba. Magpapahinga na ako. I offered him a soft smile, so I convinced him that I badly need to go. Gusto kong tapusin na ang interaksyong meron kami ngayon. I felt bad about it. About Alessandra. Hindi ko ito dapat ginagawa sa kanya. Just finish your wine first, he said and pouring me another drink. His stare meeting mine again. Another beats of silence lingered between us, bago ko mapansing hindi ito umaalis sa harapan ko. Gusto kong mag-sorry noong huli nating pag-uusap, he started, igting ang panggang tinungga ang wine sa baso. Wala na sakin yun.
Saka ako dapat ang humingi ng pasensya sa nagawa ko, kung pwede ibawas mo na lang sa sahod ko, he hitched his brows kaya napatikom ang mga labi ko. Hindi ko pinapapalitan sa iyo ang nasira mo, I can buy another one kung gugustuhin ko, but I wouldn't, he said under his breath. Napalabi ako, alam kong may sentimental value sa kanya ang damit na iyon. I'm sorry again, I muttered to him, lashes fall down. He sighed deeply. You're forgiven, he barely whispered to me. He was so close, I could feel the warmth of his breath when he spoke. Marahil ayaw niyang marinig ni Alessandra ang pinag-uusapan namin, kaya halos ibulong niya lamang yun sa hangin. I lifted my head to look at him in the eve. His gaze dropped and lingered on my lips. Pakiramdam ko ay pinagpapawisan ako ng malagkit, kahit pa diretso ang tama ng hangin sa balat ko. The wind gusted, lifting my hair gracefully. Nanatili kami sa ganoong posisyon, na walang nagsasalita isa man. I stepped backward and lightly opened my mouth to speak, but I decided to quell my lip into a bottom one. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Tila gusto nang lumabas ng puso ko, dahil sa sobrang paghuhuromentado nito. It's getting late, matulog ka na. Maaga pa ang gising mo bukas, his voice is low, bordering a command. I nodded, bago ko diretsuhin ang inom ang wine sa baso. Pinanood niya akong ginagawa iyon, bago niya rin saydin ang kanya. Thanks for the drink, he stared down at me with steady gaze. Inabot nito sa akin ang wine glass na wala ng laman. Good night Alora, he softly said. Hindi ako nakapagsalita, buhat ng humakbang na ito palayo sa akin. I only watch his depart, tracking his step as he disappears upstairs. Abot-abot ang kaba ko habang isa-isang nilalatag ni Alessandra ang mga listahan ng guest list, na dadalo sa pa-house blessing ng bahay nila sa darating na linggo. Sinipat kong maigi kung may kakilala ba akong prominenteng tao, na pwedeng makakilala sa amin ni Gab kung sakali, mahirap na baka magkaroon pa ako ng problema. Sa tingin mo ayos lang ang bilang ng mga bisitang dadalo. Kung dagdagan ko kaya, Alessandra said while scratching the pen over her head. Nanlaki ang mata ko, are you sure gusto mo pang dagdagan? Mukhang mapupuno na ang bakuran niyo kung sakali. I commented, pilit ko itong kinukumbinsi sa balak niya. May backyard pa naman, mas okay nga yun para makapagpa-pool party ako, she excitedly said, bago yumuko sa lamesa, at i-check ang listahan ng mga padadalhan ng imbitasyon. E paano yung nauna mo nang napadalhan? Patuloy kong kumbensi dito. It's alright, hindi naman lalampas sa 20 ang mga iyon, she replied quickly. Iyon na lang ang naisatinig. Hinela ko sa tabi nito ang mga listahan na padadalhan nito ng imbitasyon. Agad na kumunat ang noo ko sa pamilyar na pangalang nandoon. Bigla rin akong pinagpawisan ng malagkit, dahil sa nabasang pangalan. Why? May problema ba? Pukaw ni Alessandra sa pananahimik ko. Ha? Wala, I shook my head repeatedly, mukhang pulos kilalang tao ang nasa guest list mo, puna kong muli dito. Most of them are from the elite society member. Especially sa business and entertainment world, she clarifies, then she shrugged na parang wala lang sa kanya iyon. Tumango-tango ako, kung sabagay halata namang malaki ang business background ng kanyang pamilya. I heard about their successful construction firm, kilala rin ang pamilya nito sa pagmimina ng ginto sa bahaging silangan ng Pilipinas. It was legit, kaya mabilis ang paglago ng mining company nila. Their family have the most wealthy and powerful status in the society, based na rin sa research ko. Muli kong pinasada ng tingin ang mga guest list, at bumalik sa isang pangalang kanina pa nagpapakaba ng husto sa puso ko. Minerva Cervantes, hindi ako pwedeng magkamali si Mommy ang nasa listahang iyon. Ah, Alessandra, marahan kong tawag dito. Yes. Tumaas ang tingin nito sa akin. Sa tingin mo ba makakadalo ang lahat ng nandirito sa pa-house blessing mo sa Sunday? I nervously asked. I don't think so, pero ipagdasal nating makarating silang lahat. May business proposal din kasi si Gab sa ilan sa mga inimbitahan ko, she hopefully said. Nakita ko ang paglamlam ng mata nito nang banggitin ang pangalan ng asawa. Ah, pagtango ko lang bahagya. At walang lakas na ibinaba ang papel bago pinasyang tumayo mula sa wooden chair.
Igagawa lang kita ng merienda, babalik din ako agad, palm ko dito nang ngumiti naman sakin, bago ituon ang pansin sa ginagawa. Mabilis na akong pumasok sa loob, at diretso sa aking sariling silid. Hinanap ng mata ko ang cellular phone ko, at mabilis itong dinampot para may tawagan. I bite my nails nervously, habang naghihintay sa sagutan nito ang tawag. Answer the phone Elwood, I said. Hello, ngunit natigilan ako ng voice message lamang ang sumagot mula doon. Malakas kong nasabi, bago ihagis sa kama ang cellphone. Ilang sandali pa akong nagpalakad-lakad sa loob ng aking silid, bago ko maisipang damputin muli ang aking cellphone, and I texted Elwood. Me. Why didn't you answer your rubbish phone? Call me, I have something to tell you. Muli kong hinagis sa kama ang phone matapos ko may send ang text. Ilang bagsak ng tingin pa ang ginawa ko dito, bago ko muling damputin at muling nag-text. Hindi ko mapigil ang panginagan ng kamay habang tinitipa ang text kong yun. Me. This is about William. I shut my eyes firmly, fingers at my forehead. Ilang minuto pa ang lumipas nang pukawin ako nagpatunag nito. Thanks God Elwood, I taunting. What about William? Iyon agad ang bungad niya. I filled my lungs with glassy air before I speak. Hindi ko pwedeng sabihin dito, magkita tayo. I will text you the details. I lowered down my voice and I ended the phone call. Habang lumalakad ang araw ay mas lalo akong nakakaramdam ng ibayong kaba. I feel so raw, like a sweet shell encapsulating a word of nothing. Hindi na nawala ang kaba sa dibdib ko, buhat nang malaman ko ang maaring pagpunta ni Mommy dito. Kahit anong isip ko ay wala akong alam na dahilan kung bakit nila inimbitahan si Mommy. We are on the opposite side of the world, kaya imposibleng magtagpo kami. I nervously sipped on the cup of coffee I ordered earlier. Habang pinanunod paglabas at pasok ng mga tao sa naturang coffee shop kung saan ako naroon.